Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mainit, ngunit pinagpalang umaga po, lalawigan ng Palawan at syempre po sa ating minamahal na bayan, beautiful Brooks Point. Sa inyo pong lahat na ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na kasalukuyang napapakinggan po sa 104.5 Radyo natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay ika-siyam na po na episode sa ating programa ngayong taon sa ating programang Impormasyon ng Bayan at ikalabing-anim na po sa buwan ng Marso taong 2035. Matutunghayan po natin or mapapakinggan po natin ang unang segment po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Malice Elementary School o MES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay kalabing-anim ng araw ng Marso taong 2024. Ako po si Nur Amira Isain mula sa Malice Elementary School. At ako naman po si J. Daniel Z. Mansuri. Maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Malice Elementary School o MES News Team. Mga wagi sa 3rd Mayor's Cup Open Basketball Tournament 2024. 2024 National Women's Month, ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso. Fire Prevention Month Awareness 2024, sinimula na sa unang linggo nitong Marso. MDRRMO Rescue Vehicle at iba pang equipments na i-turnover na mula sa 2022 Seal of Good Local Governance Incentive Fund kasabay ang inaugurasyon nito. Turnover ng multipurpose building masayang tinanggap ng Barangay Salugon. Upang tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan sa tubig, distribusyon of Jetmatic Water Pump isinakatuparan mula sa ipinangakong proyekto ng Administrasyong Benedito Feliciano. Magkakasunod na groundbreaking ceremonies ginanap sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Groundbreaking ceremony ng LGU Multipurpose Building Project sa Barangay Poblacion 2 at Barangay Tubtub. Sabay na isinagawa sa parehong araw. Groundbreaking ceremony ng LGU GSO Building at improvement ng God Building. Isinagawa para sa mas maayos na tanggapan ng pagserbisyo ng mamamayan ng Brooks Point. Groundbreaking ceremony Malice National High School Stage Project. Dagdag na proyekto ng Administrasyong Benedito. LGU Classroom Building Project Ceremony, tagumpay na na-turnover sa pamunuan ng Brooks Point National High School. Mga agenda sa Chamber of Commerce meeting buong sinuportahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Pagpapahayag ng proyektong multipurpose building sa meeting para sa Barangay Umunlod, inaprubahan ng masimulan. Local School Board meeting isinagawa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Regular Executive Meeting. Tinalakay ang nalalapit na pagdiriwang ng pistay, ang kanyugan ngayong darating na Marso 2, 2024 at iba pang mga usapin para kaunlaran ng bayan. Municipal Payment of Ecosystem Services Board and Municipal Watershed Management Council nagpulong para sa rehabilitasyon ng mga ilog sa mga barangay ng Brooks Point. Presentasyon ng ilang datos ukol sa Ican Zone Map at pagbabago ng sukat ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Tinalakay sa Environmentally Critical Areas Network Board Meeting. Taking Livestock Association pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasalang sibil nila Consensino, Kudana, opisyal na pinangasiwaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Magbabalik ang Malice Elementary School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan.
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa unang balita. Mga wagi sa 3rd Mayor's Cup Open Basketball Tournament 2024. Para sa detalye, narito si MES News Reporter Jenny F. Abuan. Balitang Bayan. Nasaksihan ng gabi-gabing mainit at exciting na labanan ng 7 koponan sa 3rd Mayor's Cup Basketball Tournament 2024. Sa inisyatibo ng tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-16 Pistay Iyang Kanyugan 2024 sa bayan ng Brooks Point. Gabi ng Miyerkules, hindi magkaumayaw sa mga sigaw at palakpak ng mga manonood sa championship game sa pagitan ng Leonard Transport at Rain Salon. Itinanghal na kampyonato ang Leonard Transport sa 3rd Mayor's Cup Basketball Tournament 2024. Tumataginting na kalahating milyong piso ang tinanggap na cash prize ng kampyonato. Samantalang, 400,000 pesos naman ang naiuwing premyo ng ikalawang pwesto, habang tinanggap naman ng United Coron ang 300,000 pesos para sa ikatlong pwesto noong Lunes at 200,000 pesos ang naiuwi ng Juan Badajos GNB Gravel bilang ika-4 na kuponan sa liga. Nagsimula ang palaro noong nakaraang linggo, March 3, 2024 at nagtapos noong Miyerkules, March 13, 2024 sa Octagon Cover Gym sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Asahang patuloy na maghahatid ng kasiyahan sa bayan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa mga minamahal na mamamayan ng Brooks Point. Jenny F. Abuan, Males Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jenny. Samantala, pinagdiriwang ngayong buwan ang 2024 National Women's Month. Pinagdiriwang ngayong buwan ng Marso. Sa ulat ni MES News Reporter Harvey O. Sahor. Balitang Bayan. Buwan ng Kababaihan, Araw ng Lakas at Tagumpay. Sa temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Hindi lamang natin dapat ipagdiwang ang kababaihan, kundi dapat din nating yakapin ang kanilang di matatawarang ambag sa lipunan at ang kanilang tagumpay sa iba't ibang larangan. Sa bawat hakbang at tagumpay ng bawat kababaihan, tayo ay nabibigyan ng inspirasyon at patunay na ang kanilang kakayahan ay hindi limitado ng kanilang kasarian. Dapat nating itaguyod ang pagpapahalaga at pagbibigay pugay sa kanilang galing at dedikasyon sa anumang larangan na kanilang piniling tahakin. Magkaisa tayo sa pagtahak tungo sa hinaharap kung saan ang kanilang kakayahan ay hindi lamang napatunayan kundi itinatanggi at isinasama sa pundasyon ng progreso ng ating bayan. Ang lokal na pamahalaan ng bayan sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano at ang buong konseho ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan. Harvey O. Sahor, Males Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Harvey. At kaugnay din ng pagdiriwang ngayong buwan ay ang Fire Prevention Month Awareness 2024 na sinimulan na sa unang linggo nitong Marso. Sa ulat ni MES News Reporter Jasirex G. Villante. Balitang Bayan. Kumuha ng atensyon ng maagang motorcade at blowing of horn ng mga fire truck sa bayan bilang hudyat na pagsimula ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-isa, na pinangunahan ni Senior Inspector Lowell T. Dahon, mga firefighters at ibang mga kamanayang Bureau of Fire Protection. Ikalima ng Marso taong 2024 na ginanap sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, OIC MDRRMO Maud Rhean Miranda, mga kawani ng Philippine Marines, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Boy Scout of the Philippines, at kinatawa ng Ipilan Nickel Corporation, mga barangay tanod ng Barangay Poblacion 1 at Poblacion 2 at mga guro at estudyante ng Palawan State University, Inilio Tahan National High School, Maasin National High School, Ipilan National High School sa mga na nagpasaya sa pamamagitan ng kanilang inihandang intermission number. Malugod na binati ni Mayor Benedito ang lahat ng dumalo sa nasabing programa. At ayon sa kanya,
Hindi lamang buwan ng Marso kailangan paalalahan ang bawat isa patungkol sa sunog, kundi kada buwan upang maiwasan ang trahedya at pagwala ng mga ari-arian at mahal sa buhay. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bayan. Ayon kay Senior Inspector Dahon, mas mabuting may alam ang lahat kung paano maiwasan ang sunog at matulungan ang bawat isa para sa ikakabuti ng mamamayan at bayan ng Brooks Point. Jassy Rex G. Villante, Malis Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jassy Rex. Dumako naman po tayo sa balitang pangkaligtasan. MDRRMO, rescue vehicle at iba pang equipments na i-turn over na mula sa 2022 Seal of Good Local Governance Incentive Fund kasabay ang inaugurasyon nito. Narito ang ulat ni MES News Reporter Jenny F. Abuan. Balitang Bayan. Kalakip sa pagkilala ng Seal of Good Local Governance ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ay tumanggap din ng 5 milyong pisong incentive fund ang LGU para sa taong 2022 mula sa Department of Interior and Local Government. Kaya naman, minabuti ng mga tagapamuno ng bayan na sina Mayor Cisario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na ilagak ang natanggap na incentive fund sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa mga karagdagang kagamitan para sa rescue operation sa bayan. Araw ng Biyernes, March 8, 2024, sa Municipal Octagon Plaza, formal nang isinagawa ang inaugurasyon at turnover ng rescue vehicle, 3 flood boat at mga MO, SAR at WO, SAR equipment sa pangunguna ni Mayor Cisario R. Benedito Jr., DILG, MLG, OO, Coraline Atienza, mga kinatawan ng DILG, Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Arturo Ferraris, Executive Secretary Talwart Joseph Benedito, HRMO Luz Galecia, Menro Remy Mostiero, mga men and women in uniform at iba pang miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Masaya namang tinanggap ni OIC MDDRMO Engineer Mod Ryan R. Miranda ang mga bagong kagamitan dahil malaking tulong ang mga ito para sa rescue operation sa mga panahon na aksidente, sakuna at kalamidad sa bayan. Hinagayat naman ni Mayor Benedito ang MDRRMO na ingatan, pangalagaan at gamitin sa tamang operasyon ang rescue vehicle at mga MOSAR at WOSAR equipment upang mas matagal pa itong mapakinabangan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Jenny F. Abuan, Malis Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jenny. Samantala, turnover ng multipurpose building, masayang tinanggap ng barangay sa Lugon. Balita hatid sa atin ni MES News Reporter Jassy Rex G. Villante. Balitang Bayan. Masayang ibinigay ang pamamahala ng proyektong multipurpose building ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Cisario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa mga opisyalis ng barangay Salugon sa pangunguna ni Kapitan Freddy D. Bukubo. Kalakip ang titulo ng lupa ng barangay site na may sukat na 10,382 square meter o mahigit 1 hektarya mula rin sa pamahalaang lokal sa pamamagitan ni Engineer Gerald John Sibullas, patron ng Municipal Assessor's Office at MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan R. Miranda. Saksi sa makasaysayang pangyayari ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balian, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Hayate Dogasam, Konsehal Arturo Ferraris, kasama ang kamanin ng pamalaang lokal at barangay. Ayon kay Konsehal Sara Jane Crespo Abon, makahulugang ang 2 poste sa harap ng gusali ng multipurpose dahil ito ay kawangis ng 2 pillars na sumasagisag sa katatagan nito, katulad rin ng mga opisyales ng barangay Salugon na naging matatag sa hamon ng panahon kung kaya't sana ay mapanatili ito hanggang sa huli. Itinuring naman ni Kapitan Bukubo na makasaysayang ang huling araw ng pagdiriwang ng pagkatatag ng barangay Salugon dahil hindi lamang ang magandang bagong building ang kanilang natanggap, kundi pati na rin ang titulo ng lupa na matagal na nilang inaasam-asam. Samantala, binigyan diin ni Mayor Benedito na ang lahat ng paglingkod ng bayan at mga politiko ay panansamantala lamang sa kanilang posisyon, kaya ayaw niyang sayangin ang panahon at pagkakataon na pinagkatiwala ng Panginoon na pangunahan ang taong bayan. Nais ni Mayor Benedito na patuloy na magbigay ang mga proyektong magiging kapaki-pakinabang sa mga mamamayan at mag-iwan ng bakas ng kanyang matapat na paglilingkod sa bayan. Jassy Rex G. Villante, Malis Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jassy Rex G. Villante, at sa patuloy na pagpapaunlad ng bayan ng Brooks Point upang tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan sa tubig,
distribution of Jetmatic water pump. Sinakatuparan mula sa ipinangakong proyekto ng Administrasyong Benedito Feliciano. Narito ang ulat ni MES News Reporter Herald Sian C. Umisol. Balitang Bayan. 30 Jetmatic water pump ang ipinamahagi sa mga mamamayan ng Brooks Point sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Merigin D. Feliciano noong ika-8 ng Marso taong kasalukuyan na ginanap ang Municipal Sports Complex Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Municipal General Services Office sa pamumuno ni Rebecca Gadayan ang pamamahagi sa mga benepisyaryo na hindi pa naabot ng patubig ang kanilang mga lugar o sityo sa iba't ibang barangay sa bayan. Nakiisa rin ang pamamahagi ng Jetmatic water pump sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito kasama sina Konsehal Victoriano Colili at Jonathan Lagrada na ipinahayag ang pagsasakatuparan ipinangakong proyekto ng Administrasyong Benedito Feliciano upang tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan sa tubig. Samantala, ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang nagkakaisa ng Executive at Legislative Department dahil tuloy-tuloy at sunod-sunod ang pagsasagawa ng mga proyektong ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Dagdag pa ni Mayor Benedito na ang mga Jetmatic water pump ay hindi lamang dapat isang tao ang makinabang kundi lahat ng nangailangan nito. Herald Chansi Umisol, Malis Elementary School, News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Herald, at sa patuloy na pagpapaunlad ng bayan ng Brooks Point. Magkakasunod na groundbreaking ceremonies ginanap sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni na MES News Reporter Rizalyn N. Lanterna, Bethany Marie France Envijano at Jenny F. Abuan. Balitang Bayan. Magkasunod na sinagawa ang groundbreaking ceremony ng multipurpose building project ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Merigin D. Feliciano para sa Barangay Poblacion District 2 at Barangay Tubtob araw ng Miyerkules ika-6 ng Marso taong kasalukuyan ng ginanap sa naturang mga barangay bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng proyekto. Ang nasabing multipurpose building ay nakahalagang 4.5 milyong peso bawat isa na pinangunahan ang groundbreaking ceremony ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Engineer Hano Jr., MPDOE and P. Joey Piramidi at mga sangguniang bayang members, Konsehal Sergeant Crispo Abon, Konsehal Richard Barrian, Konsehal Victoriano Colili at Nathan Lacanilaw, na ipinahayag ang buong suporta sa mga barangay sa pamamagitan ng mga proyekto ng kasulukuyang administrasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Pinasalamatan naman ni Kagawad Dennis Unda na kinatawan ni Kapitan David Cayabo ang pamahalaang lokal sa pagbibigay ng napakagandang multipurpose building project na handog ng LGU at tiyak namang labis na ikatutuwa ng mga mamamayan ng Barangay Poblacion District 2. Ipinahayag naman ni Mayor John Benedetto na ito na po yung proyektong multipurpose building at layunin ng proyektong ito na magamit ng mamamayan at susunod pang manunungkulan sa barangay. Ang mga gusaling ito dahil layunin ng pamahalaang lokal na sabay-sabay nauunlad ang bawat barangay na kung anong meron sa isa, dapat ay meron din ang iba. Rizalyn N. Lanterna, Malis Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At bilang bahagi naman ng kaunlaran ng bayan ng pagpapalawak ng mga tanggapan, kaya naman noon ding ika-6 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan isinagawa rin ang groundbreaking ceremony na itatayong warehouse building para sa General Services Office o GSO kasabay ng pagsasaayos o improvement ng Gender and Development o GOD Building at Compound sa Government Complex, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Samantala, isinagawa rin sa kaparehong araw ang groundbreaking ceremony ng Malis National High School stage project para sa Barangay Malis, Brooks Point, Palawan. Naging masaya ang pamumunuan ng Malis National High School sa pangunguna ni na School Head Ronnie Nunez, Teacher Marites M. Vijano, Teacher Jairen G. Tumpakan, Teacher Remy A. Awade, kasama ang iba pang mga guro at mga estudyante sa bagong itatayong stage na tiyak malaking tulong para sa aktibidad ng paaralan. Ayon kay Mayor Benedito, tuloy-tuloy ang pamahalang lokal sa pagsuporta sa kagawaran ng edukasyon para sa mga mag-aaral upang matugunan ang pangangailangan lalo na sa mga gusali ng paaralan. Bago magtapos ang programa, ipinahayag ni Mayor June Benedito
na. Ito na po yung second batch sa proyektong multipurpose building at layunin ng proyekto na ito na magamit ng mamamayan at susunod pang manunungkulan sa barangay ang mga gusaling ito. Dagdag pa ng punong bayan na layunin ng pamahalaang lokal na sabay-sabay na uunlad ang bawat barangay na kung anong meron sa isa, dapat ay meron din ang iba. Jenny F. Abuan, Malice Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa inyo, Rizelyn N. Lanterna, Bethany Marifans M. Viano at Jenny F. Abuan. Sa ating Balitang Bayan pa rin, LGU Classroom Building Project Ceremony, tagumpay na i-turn over sa pamunuan ng Brooks Point National High School. Balitang Bayan. Masayang ibinigay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, bilang kinatawan ni Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Konsehal Richard Balyen, Konsehal Victor Culini, Konsehal Nathan Lacanilaw, kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., ang pamamahala ng isang palapag na may 2 classroom sa pamunuan ng Brooks Point National High School sa pangunguna ni Principal Dawen Omar, PhD at Maguro. Ika-6 ng Marso, taong kasalukuyan sa Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Masaya ang mga guro at mag-aaral sa bagong silid-aralan na magagamit para sa kanilang pag-aaral at pagsasanay. Masaya si Mayor Benedito dahil mayroong na namang karagdagang kontribusyon ang pamahalaang lokal sa edukasyon ng mga kabataan. Ayon kay Mayor Benedito, dahil sa pagkakaisa ng mga namumuno sa ating bayan na ang hangarin ay ang pag-unlad, naging mabilis ang pagsasagawa ng proyekto. Bethany Marie Franz M. Vijano, Malice Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat samantala sa ating Balitang Pangkomersyo. Mga agenda sa Chamber of Commerce meeting buong sinuportahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Lumulog sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyales ng Chamber of Commerce na sina President Engineer Rumi Lagan, Engineer Nemensio Evangelista, Mary Ann Lagrada, Bernardine Luis Aralar kasama ang mga iba pang mga negosyante sa bayan ng Brooks Point noong 7 ng Marso taong kasalukuyan na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. Kinalakay ang pagproseso ng mga business permit para sa kanilang mga negosyo upang makapag-operate ng maayos at legal. Dagdag pa na kailangan mapaganda at kaakit-akit ang mga negosyo sa bayan pang tangkilikin ng mga turista at mga kababayan. Ayon naman kay Mayor Benedito, buo ang kanyang suporta sa mga negosyante sa bayan dahil ang mga negosyo sa bayan ang indikasyon ng maunlad at progresibong bayan. Natutuwa din umano ang punong bayan sa naisin ng Chamber of Commerce na maisaayos at paisa legal ang mga negosyo sa bayan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga requirements at kinakailangang sumunod sa mga alintuntunin upang wala maging problema sa hinaharap. Hezekiah Kim L. Lorenzo, Malice Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo at sa ating Balitang Pang-Infrastruktura. Pagpapahayag ng proyektong multipurpose building sa meeting para sa Barangay Mulnod, inaprubahan ng masimulan. Balitang Bayan. Noong ika-4 ng Marso 2024, nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Buweg Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, sina Municipal Engineer Paul Quijano Jr. kasama ang kinatawan ng Barangay Imulnod na si Barangay Kagawad Jose Leober Lacobdan. Tinalakay ang mga kaukulang dokumento para sa itatayong multipurpose building sa Barangay Imulnod at upang masimulan na ang proyekto. Ayon kay Mayor Benedito, mahalagang agarang makumpleto ang mga kaukulang dokumento bago simulan ang proyekto upang walang maging
problemang legal at maayos na ang transaksyon ng kontraksyon para mabilis na magamit ang gusali at maging kaaya-aya ang pagtanggap ng mga bisita sa Barangay Ibulnod. Iram Jensi Umambong, Malis Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat. Samantala, local school board meeting isinagawa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Noong ika-4 Marso taong kasalukuyan, isinagawa ang pagpupulong ng local school board sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abig Building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ng mga miyembro na sina Public School District Supervisor Mary Jane D. Verey ng North District Supervisor, Dr. Paterno S. Marquez Jr. ng South District. Kasama sina Ferdinand T. Baledo, Aina J. A. Caporas, Principal Floreta T. Balberan, Ray L. Castro, Nurse Arnel Alcacid, Municipal Sport Coordinator Benedict T. Muranya, Engineer Joel Harvey Luag. Tinalakay ang mga paghahanda para sa darating na palarong panlalawigan 2004 na gaganapin sa bayan ng Nara mula April 14 hanggang April 19, taong 2024, tulad ng mga pagsasanay, quartering, transportasyon, uniforms, at kagamitan sa palaro ng mga atleta. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang lokal ay tapat sa pangakong umalalay at sumuporta sa larangan ng edukasyon, sports at kultura, lalo na para sa mga kabataang atleta sa ganitong uri ng pantimpalak. Dagdag pa ng punong bayan na mas mabuting maaga pa lamang umano ay paghahandaan na ang mga kakailanganin sa palarong panlalawigan upang maiwasan ang mga aberya at agarang masolusyonan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Hezekiah Kim L. Lorenzo, Malis Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Iram Jen C. Umambong. At sa pagpapatuloy ng ating Balitang Bayan, Regular Executive Meeting, tinalakay ang nalalapit na pagdiriwang ng pistae ang kanyugan ngayong darating na Marso 20 to 23, 2024 at iba pang mga usapin para kaunlaran ng bayan. Balitang Bayan. Sa pagpapatibay ng Executive Department, isinagawa ng ika-5 ng Marso taong 2024 ang regular executive meeting na pinangunahan ni Local Chef Executive Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga department heads at designated heads ng bawat tanggapan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Inilatag ang mga nakalanap na activities para sa pagdiriwang ng pista, iyang kanyugan ngayong darating na March 20 to 23, 2024 upang lalong mapaganda at mapasigla ang selebrasyon. Tinalakay rin na patungkol sa Barangay Rehabilitation Project, proseso ng pagkuha ng Mayor's Permit ng mga business owners, ang natapos sa Civil Service Examination at iba pang mahalagang usapin. Ayon kay Mayor Benedito, mas mabuting maagang pag-usapan at paghandaan ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan at kaunlaran ng bayan. Harvey Osahor, Malis Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat. Samantala, sa atin pong balitang pangkalikasan, Municipal Payment of Ecosystem Services Board and Municipal Watershed Management Council nagpulong para sa rehabilitasyon ng mga ilog sa mga barangay ng Brooks Point. Balitang Bayan. Noong ikapito ng Marso taong kasalukuyan, isinagawa ang pagpupulong ng Municipal Payment of Ecosystem Service Board o MPES at Municipal Watershed Management Council sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at inisyatibo ng Municipal Environment and Natural Resource Office sa AgriWorld Function Hall, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Dumalo sina Menoro Rime El Mostiro, MPDO ENP, Joey Piramide,
Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at iba pang tinatawan ng bawat sangay na pamahalaan. Tinalakay ang patungkol sa nakolektang buwis noong taong 2023 at taong kasalukuyan sa mga establishmento ng mga negosyo, nagmamay-ari ng resort at mga kabahayan at ang nakolekta na ilalan para sa pangangalaga, kapaligiran at pagprotekta ng kagubatan. Pinag-uusapan din ang isinasagawang rehabilitasyon sa mga ilog sa iba't ibang barangay para sa pagpapanatili ng kaayusan. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga na balance ang ecosystem at proteksyonan ang kagubatan dahil dito umano tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan at lahat tayo ay may responsibilidad na ingatan at ibalik ang ating hiniram sa pamamagitan ng rehabilitasyon o pangangalaga ng likas yaman. Alexa May Asunsing, Malis Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo. Susunod na balita. Kaugnay pa rin sa usaping pangkalikasan. Presentasyon ng ilang datos ukol sa Ikan Zone Map at pagbabago ng sukat ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Tinalakay sa Environmentally Critical Areas Network Board Meeting. Balitang Bayan. Naipresenta ng mga kawani ng Palawan Council of Sustainable Development o PCSD ang Revised Environmentally Critical Areas Network, ICAN, zone map sa mga miyembro ng ICAN Board noong ika-5 ng Marso taong 2024 na ginanap sa Convention Center, Brooks Point, Palawan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasamang ICAN Board members na sina MPDC, ENP, Joey C. Piramide, MEO Engineer Raul A. Quijano Jr., Liga ng mga Barangay President Georgia Lynn Joy Kiatchon, Tourism Officer Arlene D. Piramide, mga PCSD staff at iba pang mga kawani ng lokal na pamahalaan. Nakasentro ang pagpulong sa presentasyon ng ilang datos ukol sa kasalukuyang ICAN Zone Map at pagbabago nito kabilang ang sukat ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., kailangan na masusing pag-aaral ukol dito dahil apektado ang mga nasasakupang mga barangay at kailangan din ang pagsisiyasat ng sangguniang bayan. Rizalyn N. Lanterna, Malis Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat samantala. OTK Livestock Association, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyales ng Livestock Association mula sa Central, North and South Brooks Point nitong araw ng Huwebes, ika-7 ng Marso 2024 na ginanap sa Governor Alfredo Abueg Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Sabay-sabay nanunumpa ang mga President ng North Raul Distura, South President Marlon G. Salua, Central President Rafi Erimabonte at iba pang mga opisyales at miyembro Livestock Association. Layunin ng oath-taking na mapakilala ang mga bagong opisyales at pagtibayin na ang panunungkulan upang magampanan ng tapat ang kani-kanilang mga tungkulin. Hinimok naman ni Mayor Benedito na ang bawat isa magtulungan at patuloy na sundin ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging matapat, masipag at mahalin ang grupong kinabibilangan para sa ikaunlad ng asosasyon at higit sa lahat sa bayan. Alexa May Asunsing, Malis Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At dumako naman po tayo sa nakakakilig na balita. Kasalang sibil ni na Consensino Codana, opisyal na pinangasiwaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Noong ika-4 ng Marso taong 2024, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang seremonya ng kasalang sibil nina Enrique C. Consensino at Saraya A. Codana na ginanap sa Governor Alfredo M. Abueg Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kasama ang kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at mga ninong at ninang na nagbigay payo na mahalin ang isa't isa, huwag mawawala ang tiwala, respeto, pagmamahal sa mga anak at higit sa lahat
ay manalig sa Panginoon. Pinayuhan ni Mayor Benedito ang bagong kasal na palaguin ang pagmamahalan at gawing sentro ang Panginoon sa kanilang pamilya, maging tapat, magtiwala, respetuhin ang bawat isa at igalang ang desisyon na makakabuti sa pamilya at iwasan ang away upang maging masaya ang pagsasama. Iram Jensi Umambong, Males Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Nur Amira Ezain. At ako naman po si J. Daniel Z. Mansuri. Kami po ang Males Elementary School News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Malice Elementary School or MES News Team. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal at mga guro, kapamilya, kaanak. Isang magandang umaga po sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan. Patuloy lang po kayong makinig sa ating programa. At pagkatapos po ng ilang sandali ay susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga giliw nating tagapakinig sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat na kasalukuyang napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. At syempre po, ito ay mapapanood din sa Municipal Information Page. Kaya i-like and follow nyo po yan. And sa mga pagkakataon po na ito ay darako na po tayo sa ating Talakayang Bayan segment. And katulad nga ng mga nakaraan ay nakapanayan po natin ang ilang mga barangay captains po last time, gusto ko lang po na i-recap. Last time po, or last year, ang mga head of offices and of course, ang Sangguniang Bayan. And this year po, unang salta po ng ating programa ay ang ating Chief Executive and Legislative. Walang iba pa po ang ating Municipal Mayor, si Sar Benedito Jr. and Vice Mayor, Attorney Merichin de Los Angeles Feliciano. And ngayong umaga po, ang makakapanayam naman natin. Nako, itong kapitan na ito ay talagang batikan na sa paglilingkod sa kanyang mga kabarangay. At talagang makikita natin na mahal po ng kanyang mga kabarangay dahil hanggang ngayon, ilang term na nga po kayo matatapos na, I think last term nyo po ngayon. Dalawang term pa lang. Dalawang term pa lang. Apurado pala ako. Ayan, napakabait, napakasipag po ang ama ng tahanan ng Barangay Tubtub or ama ng tahanan, ama ng mga taga-Tubtub, ng mga taga-Barangay Tubtub. Walang iba, Kapitan Julito Liana Bodesa. Isang magandang umaga, Kap. Magandang umaga din. Ayan. And of course, ang ating SK Chairman, nako, talagang napaka-energetic po nito, mga kababayan. Masayang kasama. Walang iba, SK Chairman Marvin Asnon Padua. Sir, good morning. And good morning po sa ating lahat. Ayan. So, hindi na natin patatagalin pa at nais nating makilala kung ano ba ang mayroon sa Barangay Tubtub. Kap, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background tungkol po sa inyong barangay and mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing pinagkakakitaan sa inyong barangay? Okay po, salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto ngayon sa ating pong bulwagan. At siyempre po, nais din po namin na ibigay sa inyo yung ating pong counting background. Yung ating pong Barangay Tubtub po ay meron po siyang
2,966 po yung kanilang, yung aming pong populasyon. Din po yung aming pong household ay 772. Yung aming pong family ay 826. So meron po kaming 6 na sityo sa Barangay Tubtub po. Una, yung ating pong sityo Impog ay meron po siyang 144 na household. Then meron po siyang family na 161. Din po yung Kaluluwangan ay meron po siyang household na 72. Din po yung family ay meron pong 87. Pangatlo po yung ating pong Purok Maligaya. Meron po siyang 71 household. Then yung family po ay 74. So, sa sitio Mantalong po ay nahati po ito siya dahil malapad. Hinati po ito ng mga BSW dahil nahirapan sila, hindi nila makayanan. Meron po siyang household na 98. Meron po siyang 99 na family. Then yung Mantalong 2, meron po siyang household na 101 at 103 naman po family. Yung sa proper po, malapit po sa playa, nahati rin po ito ng dalawa dahil kasama po yung Rodriguez relocation. Yung household po ng Mantalong 2 ay yun na nga, 101, 103 family. So yung proper po ay nahati rin po ito ng dalawa. Sa proper 1 ay meron po tayong household na 133 at 135 po yung family. At yung proper 2, meron po siyang household na 65 at yung family po ay meron po siyang 67. At panglas po yung atin pong Sarapang ay meron po siyang household na 90. Okay. Ang panikakitaan po ng Barangay Tubtub ay siyempre po palay at yung pangalawa po ay kupra po, nyugan. Yun po yung aming pinagkikitaan ng aming kabarangay. Sa ngayon, tuloy-tuloy po yan. Kaso lang sa ngayon, problema po talaga dahil tag-init po, no? Meron po tayong mga ilang hektarya na natuyuan. Wala po siyang tubig. Hindi po nakarating yung dam, yung NIA, hindi pa nakarating sa tubig. Kasi karamihan sa ating ilog ngayon ay medyo tuyot na po talaga, no? Natuyo na. SK, baka may gusto kayong idagdag kung ano po ang sa tingin nyo background po ng Barangay Tubtub. Okay po, yung background po, actually nasabi ni na talagang yung population natin, yung total po, and also the sitios, and also the pangunahing pagkakakitaan ng Barangay Tubtub. So sa akin po, sasabihin ko na lang yung bakit po Barangay Tubtub ang pangalan ng Barangay Tubtub. So ang Barangay Tubtub po ay nagmula sa bukal na tinatawag po ng mga Kapalawanan dati na tabtab na makikita po sa Sarapang. So ang sa taga-Sarapang po, ang tawag ng taga-Sarapang doon is Tubtub. So ang Tubtub po ay nagmula sa pangalan ng bukal, which is the tabtab na tinatawag ng taga-Sarapang na Tubtub. Kaya po ang Barangay Tubtub ay tinatawag na Barangay Tubtub. Ulit-ulit. Opo. Curious ako doon, SK, bakit ano bang meron sa bukal na yan? Ayun po, ang bukal na yun, kahit sabi mo po matagal na siya, and also kahit matagal na po yung init, and also dahil ano na po, also nakikita ko po yan sa ngayon, lively pa rin po yung bukal na yun. Hindi po siya talaga natutuyuan. Yes po, yan po yung wonder ng bukal ng Barangay Tubtub na kahit po ang init, kahit matagal na, may El Nino, mga ganyan po, nandoon pa rin siya, buhay na buhay. Mapuntahan nga yan. Sige, i-guide po namin kayo. Opo, sige. One time, papasyalan namin dyan. So, dagdag lang po, ma'am. Sige po. Hindi lang po yung Sarapang. Ultimo po yung saluti nila. Yung tinatawag na din ng mga matatanda na tob-tob. Kasi patag po yun, nagkaroon lang siya ng, parang nag-crack lang siya, nagkaroon siya ng akusa. Doon po, sa ngayon po ay
buhay na buhay yung tubig doon sa area nila. Din yung mga palay ngayon ay kulay green na green pa din. Opo. Buhay. Yun nga ang tinatanong nila, yung kung saan po pwedeng pagtayuan ng yung kuplan yata yon na pang-kuryente yata na pwede siyang ipapam na hindi siya gagamit ng fuel. Galing. Malakas po, malakas yung Malakas bukal. ano, malakas. Uy, nakakatuwa. Oo, mayroon pa pala yan dito ngayon sa atin, ano? Kasi usually, pagka sabing bukal ay talagang mga tuyo na. Buhay. Po, sa sobrang init po talaga. Sobrang, oo. Ayan, ano naman po ang ating may pagmamalaki o lakas po ng Barangay Tubtob? Una po, yung aming pong pinagmamalaki, siyempre po, nandyan po yung atin pong Eco Park. Pasyalan po ng mga tao sa ngayon. Lalo ngayon, meron na siyang agdan na hindi na siya makatirap. Hindi na katulad ng mga panahon noon na wala pa siyang agdan na baybaitang. Ngayon ay simentado na po yung kanyang agdan. Hindi ko lang po nabilang kung ilan po yung step noon. At siyempre po, nandyan po yung malalaking kumpanya, katulad po ng Cardinal. So, yung mga tao po ay hindi na sila naghahanap ng trabaho dahil permanente na po yung kanilang trabaho na pinapasukan. Then yung ating pong Alibra, isa din, nandun din yung mga tao na karamihan na taga-Tubtob na nagtatrabaho doon sa Libra, pati sa Cardinal. At sa ngayon, siyempre, nandiyan na po yung ospital sa amin. No, malapit na po dyan sa amin ang ospital. Kung may pasyente, hindi ka na ang problema pa. Opo, malapit. Doon na po talaga ang Okay. Nandiyan din po yung LTO. Din yung sa pag-ayos po ng mga kaso, nandiyan na. Opo, malapit na. Opo, RTC. Opo. Also, yung bagong munisipyo po, dito rin talaga. Diyan din yung munisipyo. So, napakaraming Lakas. usually, no? Na nandyan sa ngayon. Kaya ang iba ay nagugulat bakit daw ay napakabilis po yung pag-boom ng mga proyekto dito sa Barangay Tubtob. Sabi ko nga naman, ay siyempre, pahuli-huli lang po yung bida. Opo. Okay. Kahit na maliit, babawi kami. Kasi sa 18 barangay, ang Barangay Tubtob ay napakaliit talaga. Maliit ang populasyon, maliit ang era, maliit ang income. Ganon siya. Pero ngayon po, ang daming mga establishment, Yes ano? po, ang daming blessing po talagang pumapasok sa Barangay Tubtob talaga na natutulungan po yung komunidad namin talaga talaga makaiwas sa kahirapan in all. Dahil po nandoon na yung mga facilities na pwede nilang pag-applyan, hindi na po sila pwedeng pumunta sa ibang bansa. O hindi na nila kailangang dito na ibang po bansa. sa atin talaga nakikater na ang mga local. At yung mga improvements na yon ay sa Barangay Tubtob. Parang pumapangalawa na sa ating center of the town. Wow, nakakatawa. Congratulations po sa inyo. Bilang isang leader po ng kabataan and of course ng Barangay Tubtob, ito ay napakagandang opportunity po na makapag-lead sa mga taga-Barangay Tubtob. Siyempre po sa bawat barangay ay mayroon pong mga lakas at mayroon din pong mga pangangailangan o challenges. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin upang malaman po natin paano makatutulong ang bayan sa inyong pong mga barangay or sa inyong barangay? So dito ma'am, no, at si munisipyo naman ay si local naman, hindi naman pabaya sa barangay. Siyempre yung aming pong project nung nakaraan ay katulad po ng Kalahi seeds. So nagkaroon po ng counterpart yung atin pong municipal na siguro mga 50,000 ganon. Okay naman na accomplish po namin yung aming pong project ng Kalahi with counterpart po ng local, no? At siyempre po yung aming pong naging problema nung nakaraan ay pagdating po ng tag-ulan talaga napakaputik po yung aming area. Dahil nga sinasabi nila ay kumunoy, no? Yun po ay malalim. So kahapon, yung sa araw, nabaon nga yung nabaon po yung grader. Kaya sabi nila, Kap, talagang tama yun ang sabi nila na ito ay kumunoy nga talaga. Nabaon po yung grader. Mabutihan doon po yung yung pison, pinagtulong-tulungan na hinila po ng pison yun. So nakaahon po siya. Talaga may
kumunoy po. May Saan kumunoy po talaga po banda? dyan. Diyan po sa ako ng Alibrasa ngayon. Sa malapit po ni Kagawad Mario Valencia. Diyan po sa may tulay, malapit. Opo, sa taas ng tulay. Kayo po sa taas. Opo, yan po. So, ang problema po namin dito ay siyempre po sa highway, no? Minsan na yung atin pong basura po, talagang yan po ang naging problema po namin sa highway. So, bali po ang ginagawa namin ngayon ay tuwing Friday po, madaling araw pa, alas 6 to alas 7. Nag-clear drive po kami. Din ang report ni SIC ay tuwing Monday sa DILG. Kaya obligado po kami lahat. Mga forces, council. So, yun po napag-usapan namin, yung may mga absent sa mga ganung activities sa may fines po siya. May fines siya. Pag nakulikta po ni Trace, yung mga fines ay mapupunta naman sa kanila kung ano po yung gusto nila, katulad po ng mga Christmas party. Kung meron silang pang-share doon. Tanod man o lupon man, lahat-lahat. Makikinabang. May kinabang Masaya. din. Oo. So, pag magtamad-tamad sila, pag magtamad-tamad sila, edi ano na lang sila doon sa fines. Pabawi na lang doon. Bumawi na lang sa fines. Ayan, SK, baka may karagdagan kayo. Ano ba yung mga challenges na kinaharap nyo bilang kuya po ng kabataan sa inyong barangay? As a leader po ng youth sa aming barangay po, talaga nakikita ko yung edukasyon po, yung suporta po financially, and also the boost para po tumatag yung kanilang sarili sa pag-aaral po. Dahil po nakikita ko po talaga, hindi naman po lahat sa mga kabataan doon nag-aaral po. So dahil po, nagpapasalamat din po talaga ako sa na binibigyan po mga kabataan ng sa scholar po ng bayan, financial po na support, pero po talagang nakikita ko hindi sapat. So kami po as a leader ng Barangay Tubtob, na gumawa kami ng mga activities na talagang mabuboost yung confident at ang spirit ng mga kabataan para bumalik sa pag-aaral. Yes po. Then sa mga kinakailangan po nila, sa materials po, school supplies and all, and also the internet, dahil nga po talaga makabago na ang mga kabataan ngayon, provide po namin sa mga bata para po makasabay po sila sa makabagong panahon. And also boost mga activities po para magkaroon sila ng kaalaman patungkol po sa ating mga problema sa paligid. And also nakikita ko rin talaga, sinabi nga po ni Kap, yung basura po talaga. Ang Barangay Tubtob po, yung tulay po talaga namin ginagawa talaga siyang basurahan. Every time po na pag napapansin niyo may mga basura po, kaya po talagang meron kami every Friday po, kasama po yung aking mga kabataan, and also yes po, nagpa-participate po kami para po talaga mabawasan yung mga kalat and all. Ang pangit po kasi talaga na yung aming area doon na ginagawang basura talaga. So every Friday po nakikita namin na talaga yung mga kabataan doon at also yung mga sa community, and tumutulong po talaga para maglinis sa paligiran. Yun lang po yung sa mga kabataan, financially po. And all, goods naman sila. Ayan, so Republic Act 9003, ito yung isa sa mga challenges po sa inyo. Ayan, and ano naman po pang inyong mga plano o prioridad na programa o hakbang upang mapalago pa po ang Barangay Tubtob? Ayun po sa plano po ng barangay, para po mapalago, no? Minsan po meron po kami mga plano din na nagre-request kami sa local na kung may mga training para sa mga kababaihan at pati sa kalakihan. Siyempre po para maiwasan po yung mga problema, na mabawasan man lang yung atin pong mga problema sa barangay. Kasi minsan na po nandun din yung mga PNP na nagtuturo po. Minsan may mga yung sa IPIS, 4PIS, nagkakaroon po sila ng seminar o meeting. Kahit isang oras po sa isang araw, ganon. Na nagkakanta po yung pinaka-leader nila at kasama po yung mga PNP na nag-advise, nagtuturo po sa mga tao sa barangay. Yeah.
Sa part naman po ninyo bilang kuya ng Kabataan SK, opo, ano po yung mga hakbang ninyo para mapalugo po ang mga kabataan pa ng Barangay Tubtob? Although may sinabi na kayo kanina, baka may maidagdag pa kayo Yes doon. po, like sa amin po, like sa leader po ng mga kabataan doon, meron po kaming 10 center na sinusunod, which is the education, the active citizenship, the health, economic empowerment, global mobility, peace building and security, governance, social inclusion and equity, environment, agriculture. Yes po. Lastly is agriculture. So, ito pong 10 center or center of participation na ito na binigay sa amin as a guide ng LYDO or Logistic of Youth Development Office. So, dyan po kami kukuha ng ideas and all para po ma-facilitate yung mga aming mga kabataan. So, katulad na lang po sa, yun nga po, sabi namin sa educational supports po. May dalawa po kaming 2 Development Child Center na nabigyan po ng school supplies po, panimula po sa kanilang pag-aaral. And also, yan nga po about sa environment, tumutulong po yung mga kabataan, lead by us, SK, na talagang mag-participate po sa komunidad para po maging active sila and also ma-aware sila sa mga challenges and also mga problems na sa around ng aming barangay. So, these 10 areas po, dito kami pumupulot and also gumagawa ng mga plano para sa mga kabataan. Yes po. Napakaganda. True that, possible talaga na ma-boost natin at matulungan ang mga kabataan, na mapaunlad pa maging ang kanilang mga sarili. And sa part naman po, Kapitan, ng security or seguridad po ng mga mamamayan ng Barangay Tubtob, ano po yung mga plano o yung mga programa ninyo para mapanatili po ang kapayapaan sa Barangay Tubtob? Okay, bali po ang ating pong mga tanod, no? Sila po ay mayroon po sila mga meeting yan ng mayroon po sila monthly meeting. Di kahapon ay kami meeting lang din po ng ating pong mga barangay tanod, no? Sa panguna po ng ating pong Peace and Order Committee ni Kagawad Mario Valencia at 100% po ang ating pong mga tanod na nagsi-attend po ng meeting. So, dito po sinasabi namin sa kanila, sa mga tanod, pag hindi po natin kilala, yung ating pong mga tao na hindi natin nakikita, bihira lang, itawag lang po kagad. Huwag po natin hayaan na dyan sa ating barangay na paggalagala. No? Minsan, meron pong tao na pumunta sa akin. Parte sa to. Nahanap ako. Hindi naman ako niya kilala. Punta sa Sandal Sikap, gano'n. So, bali po yung mga iba ay nag-usap na wag ituro, wag sabihin ko sa anak ko. So, ang problema po ay, ganito po nangyari. Nagtanong siya sa mga tricycle o sa motor na kung saan yung bahay ko. At nagbayad siya yata ng 40 pesos para pumunta sa bahay na kasi hindi niya alam, hindi niya kilala. So, inhatid siya doon, din iniwan. Dahil sabi, nung nasa bukid ako, tumawag ito si Kagawad Mario Valencia na, Kap, may naghahanap sa'yo na hindi po namin kilala. Parang Muslim siya. Sisa kung baka may Muslim dito Ito ay totoong buhay lang. Opo, ito tayong nangyari. Tumawag siya sa akin, si Kagawad Mario Valencia. Kapindi po namin sinabi at sinabihan ko yung mga tao doon na huwag ituro dahil hindi po namin kilala. Minsan, maya-maya konti, madalas sabi ay nakarating siya sa bahay. Andun siya sa bahay. Tumawag si Mrs. sa akin. Sabi niya, pang nandito na yung tao na naghahanap sa'yo. Nagaling siya ng barangay. Sabi ko, parang yun na. Ang pinag-uusapan nila doon sa barangay kanina. Yan na, malaman ganon. So, mabuti lang hindi ako nagdireksyon ng bahay. Nagpunta ko doon sa isang kapitbahay. Kasi magkalapit yung bahay namin ni Kagawad Sangkula. Di inalam ko sino yun. Hindi daw kilala. Sabi ko, anong kailangan? Ang sabi po ay may problema siya. Yung pamilya niya nasa Bunang ata. Galing siya ng Punang.
bumalik sa Brooks, naghanap siya ng pera para pamasahe na iuwi niya sa Bangkalaan yung kanyang asawa. No? So, dahil sabi ay parang hindi ako komportable doon, hindi ko siya kilala. Tumawag po ako ng pulis at agad naman ang pulis ay nagresponde at kinuha. Pinasakay nila sa shuttle, nakauwi din. Opo. So, minsan, yun yung sabi ko pag 10 oras ay wag po tayong basta-basta na bubukas ng pinto. Alamin natin kung sino at kung kilala natin. Kung hindi naman, hayaan na lang. Yung ating pong mga tanod ay may mga tempo sila na parang umiikot lang sila na pasimple lang. Opo, kasi minsan, siyempre mga bata pag nakainom, kahit saan siguro talagang ganun po yun, yung mga kabataan pag nakainom, talagang matatapang. Sabi nga ni Iski, sige, mayroon akong pa-boxing dyan sa Barangay Tugtog. Pag-prepare kayo, pa-boxing ko kayo para maparaos kayo ng inyong galit. Yung galit nila doon na lang, ano? Sa tournament. Magamit niyo yung tapang nyo, galing nyo, doon. Ewan ko kung natuloy. Okay. So, yun po ang ginagawa ng mga tanod ay, siyempre po, minsan napapasyal sila sa area na tumatawag ako pagdating ng oras na may mga konting gulo. Agad naman nag-responde sila para tahimik naman. Ayan. Maraming salamat, Kap, sa inyong napakagandang kasagutan at syempre mapupulutan pa natin ng aral. Pero in fairness sa inyo, Kap, dahil kayo yung hinanap, ay kilala nila kayo. Ayan. Sa ngayon po, ay maaari po ba nating ilarawan ang partnership at pagtutulungan po sa pamahalaang lokal at ng inyong barangay? Kap, kayo muna bago SK. So, dito po sa pagtulungan po ng atin ng pamahalaang lokal at sa barangay, nagkakaroon po ng ugnayan kung ano po mga programa na po ng lokal ay dinadala po sa barangay at ituturo po sa mga health, sa mga farmers, no, sa mga farms. Natuturuan po sila kung paano po maggamit ng mga bagay-bagay. Din siyempre po yung atin pong mga fisherman, mga fisher folk, sila po ay natuturuan po ng mga batas. Na ito po yung mga bawal, na pinagbabawal na pangingisda, mga ginagamit na mga pergarni, mga lambat. So yun po, nagkakaroon po sila ng ideya na yun ay bawal na gamitin. At siyempre po, hindi lang po yan. Yung atin pong mayor ay siyempre po, meron po rin po siyang naibigay sa ngayon na parang 4.5 million na halaga na aming pinapatayo ngayon na kasalukuyang going po yung dalawang project na yan dito sa relocation isa, din yung sa Tugtog mismo talaga na isa din. Yun po yung up and down po na barangay hall. Yun po yung pagtutulungan. Kami naman, siyempre kung ano po ang maitulong namin, yung mga tao, sa amin din nila kinukuha yung mga laborer po natin. Opo. Yun naman din ang part ng barangay at naitutulong din po sa ating mga constituents sa Barangay Tugtog. Sa inyo naman, SK, sa papaanong paraan po natin ilalapit ang mga kabataan? And hindi lang yan, syempre, bilang kuya po sa kabataan, tamay na po yung bilang katuwang din ni Kap sa paglilid sa Barangay Tugtog, na ilalapit ang ating mga kabarangay sa programa po ng bayan. So sa kanila sa partnership and collaboration po sa ating municipal mayor po, nadulog ko sa kanya na yun nga po na magkaroon kami ng SK building dahil po hindi siya natapos talaga. So talagang binigyan niya rin po talaga kami ng assurance na bibigyan talaga kami ng SK building. So talaga makakatulong po yun sa mga kabataan into education and all the activities po, especially po mga leader dito sa aming barangay na meron kami building na pagpaplanuhan po ng mga activities and all. And also, talagang nagpapasalamat kami sa binigay ng nila mayor po na 2-story building dito sa barangay dahil po talaga sa sobrang dami namin inaasikaso sa barangay, mga papel, mga reklamos talaga na kailangan namin mas maganda, mas malaking bahay, mas magandang bahay talaga na papatutuloyan ng ating mga kabarangay. Talagang nagpapasalamat po kami sa kanila. And also, talagang sa mga activities po,
hands-on naman po talaga sila sa amin. Basta po mag-approach kami sa kanila, and also kung maghihingi po kami ng activities or pondo po sa kanila, talagang pinipirmahan po talaga nilang hindi sila nag-iisip pa ng para saan to, opo, ganito. Para naman po sa kabataan, kaya talagang sinusuportahan nila yung aming ang mga activities as a SK po. Ayan, maraming salamat SK. And Kap, nako, napakabilis po ng oras. Malapit na po tayo magtapos na. Sa inyo po ang pagkakataon para po sa inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, and of course sa inyo pong kabarangay sa Barangay Tubtub. Okay, marami pong salamat, no, ma'am, at binigyan nyo kami pa ng pagkakataon na mag-mensahe sa aming pong kabarangay. So, sa lahat po ng mga taga-Barangay Tubtub ay nais po namin na i-announce sa inyo, no? Sana hiningi ko po yung inyong pong kooperasyon, yung inyong pong tulong, sapagkat kung ako lang, si Iski lang, hindi po namin kaya yung aming pong mga gawain. Katulad po ng mga clean-up drive, yung atin pong mga gulpimano, minsan may mga gulpimano po kami, hindi po namin kaya sapagkat kahit na maliit lang po yung ating pong barangay, hindi po kaya ng isang tao. Kaya hiningi ko po din yung kanilang tulong o suporta sa aming mga gawain. Nais ko rin po ipabatid kaagad yung aming pong synchronized o assembly meeting sa ating pong kabarangay, sa Barangay Tubtub. Ay medyo malapit na po sa last Saturday of the month, itong buwang March na to. So sana po mag-attend po sila, dumalo sila sa atin pong pagpupulong sa pangkalahatan, para sa ganon ay doon po nila marinig yung aming pong accomplishment report at saka yung ating pong kaperahan. Gusto po namin, gusto ko ay transparency po, wala pong pagdududa kung saan napunta yung kaperahan, din kung ano po yung ginagawa ng barangay. So alam nila, para wala na silang dapat tanungin, kasi mahirap kung magtatanong ka sa isa ay nadadagdagan. No, maganda na naririnig mo talaga siya kung ano yung totoo. Yun lang po, at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga muli ka po. Thank you so much sa inyong pagpapaunlak sa amin. Sa inyo naman, SK, nasa inyo po ang pagkakataon para sa inyong mensahe sa ating mga tagapakinig. Ayan po, dahil po talagang papalapit na ang aming kapistahan or 27th founding anniversary, inayayahan ko lang po kayo na manood at makisaya sa aming barangay dahil po sa darating na Linggo, March 7, mag-o-open na po ang aming palarong pambarangay. Sana po ay manood po kayo dahil nag-prepare po kami talaga ng mga palabas na talagang may enjoy ng lahat. And also sa kasagsagan po ng mga natin na activities or mga palabas, April 7 po, meron po kaming grand opening po para sa aming founding anniversary na sana talaga pumunta at makisaya sa amin. Talagang pag marami, masaya. Mas masaya. Yes. The more the merrier. Mas masaya. Ayun na. Ayan, thank you so much SK and Kapitan Budesa sa inyong pagpapaunlak. Maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, dyan na po tayo nagtatapos. Pansamantala nagtatapos po sa ating pakikipagpanayam sa ating panahuhin ngayong umaga. Tunay nga na talagang napakahalaga po na meron po tayong ganitong klaseng talakayan upang malaman po natin kung paano tayo makiisa at makipagtulungan para po sa ikauunlad ng bayan. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, halina't makiisa at makisaya sa selebrasyon ng 16th Pistay Kanyugan dito po sa ating bayan. Ang Bayang Sagana sa Puno ng Buhay. Napakaraming masasayang aktibidad at ang hinihanda po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. kasama po ng kanyang Vice Mayor, Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano at lahat po ng mga namumuno or kumakatawan sa bayan ng Brooks Point kasama ang Sangguniang Bayan. Narito po ang ilang mga schedule na tiyak po na kagigiliwan ninyo. March 20, opening program po yan sa Octagon Covered Gym Plaza, alas 8 po ng umaga. Presentation of candidates din po for Mochana Brooks Point 2024. Nako, ito po ay exciting. And matutunghayan din po natin ang culinary and delicacies. Ano po? Na contest and food expo. Nako, ito ay masaya mga kababayan dahil napakapalad po ng magwawagi. And even po yung mga sumali ay may matatanggap din ng consolation prize na tig 2,000 pesos. And of course, third prize po ay 6,000 pesos. Second prize, 8,000. First prize po ay 10,000 pesos. Para po sa ibang mga katanungan, katulad po ng criteria, ay mangyaring bisitahin lamang po ang Municipal Information page dahil dyan po nakapost ang iba pang impormasyon tungkol po dito sa mga patimpalak na bahagi po ng ating pagdiriwang ng Pistay Kanyugan dito po sa bayan ng Brooks Point. Gayon din po magkakaroon din tayo ng Coconut Carol Competition. Ito po ay mangyayari this coming March 22, 2024. Ito po ay may tema na tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay. Ayan. So sa mga guidelines and mechanics po, as usual, bisitahin po ang ating Municipal Information page for more details. And marami pa pong aktibidad, katulad po ng mga talent show, Coco Olympics. Abangan po yan, makikita po yan din sa page po ng ating Municipal Information page. At gayon din po ang iba pang mga nais nyong itanong or bigyang linaw. Ano po? Sa araw po na ito or sa buwan na ito mga kababayan ay patuloy po na ipinagdiriwang ang Fire Prevention Month. Kaya ingat-ingat po tayo. Gayon din po mga kababayan sa ating mga kababayan at kapatid na Muslim na kasalukuyang nagdiriwang po. Nag-start na po ang pagdiriwang ng Ramadan noong March 13. Kami po ay nakikiisa sa inyong pagdiriwang. At bago po tayo magtapos mga kababayan, nais nating batiin lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Lalo tigit po ang ating mga kasama dito sa Aboig Building Government Center, ang syempre Admin Office and Public Affairs Office, sila Sir Neo, and of course ang ating Municipal Administrator. Good morning Sir Edgar Legendazo. And of course ang ating Executive Secretary at ang ating mahal na Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at DILG. Nakasama po natin dito sa isang building po. Ano po, magandang umaga. Baging po sa lahat ng ating mga kasamahan event sa Old Municipal Building. Lahat ng department dyan, magandang umaga po sa inyo. Binabati din po natin ang nagwagi sa basketball tournament po na programa din po ng ating LGU na kung saan po ay naghatid po ng kasiyahan hindi lamang po sa munisipalidad ng bayan ng Brooks Point kundi maging po sa ating mga karatig bayan. Ano po, na dumayo pa dito sa ating bayan para manood. Congratulations sa Leonard. Sila po ay nagwagi versus Rain Salon. But nais din po nating batiin lahat po ng nakilahok dahil panalo din po kayo. Ano po? Hindi lang kayo panalo
sa larangan ng sports ng basketball, kundi panalo po kayo sa aming puso. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan, ang isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. and ng ating Vice Mayor Attorney Mergin de Los Angeles Feliciano, sa ngalan po ng ating Municipal Information Designate Ma'am Deborah Faith C. Malacao, 10 ng mga kasama po natin sa Municipal Information Office. Ayan mga kababayan, maraming salamat. Ako po inyo nakasama, Maria Helen Galicia Arche, na naghatid ng impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado.